Ngayong araw, mag-farm visit pala tayo sa farm ni Sir Darren. Itong farm visit natin na ito ay second time na natin ito kada month. At isasabay ko na din pala ang pag inject sa mga bagong panganak na big bower last time. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Maaga pala ako nag-prepare dito upang puntahan ulit ang farm ni Sir Darren. Ito palang farm visit na ito ay ginagawa ko every 15 days nang nag-inject ako sa kanila last time. Maaga ko na palang pinakondisyon dito ang aking Montero 100 dahil mahirap na nga ang daan papunta sa farm niya. Kaya maaga ko na rin ginising si Bert para gawin ang sakyan natin. Hindi ko nga alam kung inaayos niya ito or sinisira lalo. Wala na kasi tayong choice dahil nandyan lamang sila sa bahay at para magkaroon naman ng purpose sa kanyang pagkatambay, ay pinagawa ko na lang naman ito. Kalikot na siya ng kalikot dito na hindi ko alam kung tama ba ba ang kinakalikutan niya. Ibang kalikot lamang kasi ang alam nito eh. Sana all. Nang natapos ni Bert ang ating Montero 100, ay kaagad na akong pumunta sa farm ni Sir Darren. Ganito na palang itsura sa farm ni Sir Darren ngayon. Na kung dati ay kakaunti pa lang ang damo, ngayon ay doblado na ito mga ka-great. Sa kadahilan ng kasi nag-uulan na palagi dito sa Kapas. Tumuloy lamang pala ako sa farm ni Sir dahil sanay naman tayo dito sa kanila. At nandito na din naman si Bapang Andy sa kanilang farm. Nang nakababa na ako sa aking Montero 100, ay hinanap ko na ang kanilang caretaker upang abisuhan ko siya na nag-farm visit ako. Matapos kaming mag-usap ni Bapa Andy, ay umalis na ako dito at pinuntahan ko na kagad ang kanilang mga alagang kambing. Ang second farm visit natin kay Sir Darren ay every 15 days simula nang tayo ay nag-inject. Since tag-ulan ngayon sa bansa natin, minabuti niya na kahit 2 beses daw akong pumunta sa farm nila. Since wala naman siya at di naman palagi nakakapunta sa kanyang farm, pinimake sure ko na lang na safe ang kanyang alagang kambing upang matuwa naman siya at bilang technician na din. Ginagawa ko lang ang role ko para sa aking trabaho. Last week pa nga ang video natin kaso hindi natin masingit sa tambak natin mga video. Kaya ngayon ko na lang ito ilalagay sa Facebook page natin. Nang pagkadating ko pala sa bahay ng kanilang kambing, ay binuksan ko na dito ang kanilang napaka-aesthetic na pintuan at sobrang bigat. Pahirapan nga ang pagbukas dito talaga mga ka-agree. At paniguradong hindi mabubuksan ng mga alagang kambing ni Sir ang pintuan nila dahil sa sobrang bigat nito. Nang pagkapasok ko sa kanilang ranging area, ay sumalubong sa akin ng mga nagagandahan at naglulusugang kambing dito ni Sir Darren. Chinek ko lang naman sila isa-isa kung meron bang may nagkakasakit katulad ng ubo, sipon, or at nagtataing kambing. Tinignan ko din kung may nanganak na ba sa kanilang mga alagang kambing na buntis. So far, wala naman nanganak sa kanilang mga alagang kambing. Maamo pa lang mga alagang kambing ni Sir Darren dahil sinay ito sa pagpapakain ng feeds. Kaya nang dumating ako, sinalubong nila ako dito at akala nila may dinadala akong feeds. It's a prank kayo ng mga me-me. Nang natapos ko nang i-check ang mga nasa labas ng bahay ni Sir Darren, ay tinignan ko na din ang mga iba pang kambing na nasa kanyang bahay mga kagri. Ito pala ang mga iba pang kambing ni Sir. Pumasok na pala ako dito upang makita ko ng malapitan ng kanyang mga alaga. At thankfully, wala naman din may sakit sa kanyang mga alaga na nasa kulungan nila. Binigyan na din pala ng mga tarapal ang housing ni na Sir Darren dahil masyadong malalakas ang ulan at hangin ang dumadaan sa amin. Lalong-lalo na sa farm ni Sir na bundok, paniguradong malakas ang hangin dito at ulan. Nang pagkatapos kong tinignan lahat ang kanyang mga alagang kambing, ay binilang ko na lahat ang mga ito at so far wala naman mortality si Sir ngayong buwan ng July. Binilang ko na din pala dito ang buntis nilang kambing at malapit nilang mga anak. Meron pala silang 13 na buntis na kambing ngayon. 8 dito ay inahin at 5 dito ay mga dumulagang kambing mga kagri. Binalaan ko na din pala si Sir Darren dahil nasakto sa tag-ulan ang panganganak ng kanyang mga alagang kambing. At sinabihan ko na din dito si Bap Andy na maging alisto dahil may mga nganak ngayong buwan ng July at nag-a-agree naman ito mga kagri. Ang mga dumalaga lamang ang pinababantay ko dito dahil baka hindi sila marunong mag-alaga ng kanilang mga bisiro. After kong ma-check at ma-monitor ang kanilang mga alagang kambing, ay kaagad na akong umuwi dito dahil naalala ko na meron pala tayong injakan ng mga bisirong kambing ni na Ate Ted. After ko sa farm ni Sir Darren, ay nagbiyahe na nga ako dito papunta sa bahay ng siya ko ng agenda natin. Makalipas ng ilang minutong pagdadrive papunta sa bahay ni na Ate Ted, ay nakarating na rin tayo.
Kaagad na akong bumaba sa ating Montero 100 upang injikan na ang kanilang mga alagang bisiro. Sinek ko din palang mga ito at baka may problema sila. Tama nga ang aking inala. Dahil nagkukulang ng gatas ang kanilang inahin at hindi nakakasuso ng madaming gatas ang mga bisirong kambing. Inabisuhan ko na din dito si Ate Tet na dagdagan ang tubig at bigyan ng molasses. Pagkatapos ay pinadagdag ko na din ang kanyang forage mga kagri na kinakain ng Big Mama nila. Pagkatapos kong turuan si Ate Tet ay ininject ko na din pala dito ang kanilang mga bagong bisiro. Iron Dextran at B-Complex fortified pa lang aking binibigay dahil mahihina pa ang mga ito mga kagri. Gumamit pala ako dito ng 3 ml na syringe dahil walang stock sina Ate Tet na 1 ml. Ginamitan ko na lamang sila ng stopper at hindi ko na lang ito pinakabaon. Nang natapos ako dito mga kagri, ay kaagad na din ako umuwi ng bahay dahil marami pa tayong mga gagawin sa bahay. Diyan lamang nagtatapos ang ating video na pagpa-farm monitor sa hinahawakan nating mga farm at mga backyard tracer. Muli, ako nga po pala si EJ, na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.